Ito ay hango sa totoong buhay na nangyari noong 1957. Ito ang kwento ng isang lalaki na nawala at nadeklarang patay na ngunit natagpuan ulit na buhay makalipas ang 8 taon. Ito ang kwento ni Larry Bader na nakatira sa Akron, Ohio kasama ang asawa niya si Mary Lou at ang mga anak nila. Sa nakalipas na maraming taon ay sumubok si Larry magtayo ng iba't ibang business ngunit lahat din ito ay hindi nagtagumpay. Pero sa kabila naman nito ay nagtatrabaho si Larry bilang isang salesman sa isang malaking tindahan sa lugar nila. Kahit papaano ay natutustusan ni Larry yung araw-araw nilang pamumuhay. Kaso nga lang hindi masaya dito si Larry. Kaya nga sa mga nakalipas na taon ay sumubok siya magtayo ng business para makaalis na rin siya doon. Isang araw noong March 15, 1957 ay nagpaalam si Larry kay Mary Lou na asawa niya na pupunta ulit siya sa Lake Erie para mangisda. Ito ang way ni Larry para mag-relax at para makalimot din sa mga kalungkutan na nangyari sa buhay nila. Lagi itong ginagawa ni Larry tuwing weekends. Namamangka siya dito nangingisda at naggagala-gala para libangin yung sarili niya. Pero sinabihan siya ng asawa niya na sabi sa balita ay magkakaroon ng maliit na bagyo sa Lake Erie. Pero sabi naman ni Larry ay lagi naman naulan dun kaya okay lang. Kaya't nag-ayos na siya ng gamit at nag-drive na siya papunta sa Lake Erie para mangisda. Nakita niya na dun yung mga nakakasabay niya mangisda. Nagbatean lang sila at nagkwentuhan at sumakay na sa bangka si Larry. Pero nagkamali pala yung ibinalita na magkakaroon daw dito ng maliit na bagyo. Napakalakas pala ng tumama na bagyo dito at hindi ito alam ni Larry. Kinabukasan ay nakita yung bangkang gamit ni Larry Bader na palutang-lutang doon sa Lake Erie malapit sa lugar kung saan niya pinaparada yung bangka na yon. May konting sira lang ito ngunit wala dito si Larry. Kaya nireport kaagad nila ito sa pulis at nagsimula sila maghanap. Hindi sumuko yung asawa niya sa paghahanap kay Larry. Sa makalipas na mga taon ay kasama niya yung mga kapatid ni Larry Bader para maghanap dito. Ngunit hindi nila ito matagpuan. Wala rin silang makitang kahit anong senyales kung saan ito napunta. Nag-hire na rin sila ng mga divers para sisilin yung Lake Erie ngunit wala talaga silang makitang katawan dito. Hanggang sa makalipas na 3 taon ay nadeklara na siyang patay na. Bagaman hindi nila nakita yung katawan ni Larry, nagsagawa pa rin sila ng burol para man lang alalahanin yung pagkamatay ni Larry. At nakakuha rin ng pera si Mary Lou galing sa insurance ng asawa niya na nadeklarang patay na. Makalipas ang 8 taon nung nawala si Larry, noong 1965, yung isa sa mga anak ng kapatid niya na 21 years old nung taon na yon na ang pangalan ay Suzanne ay napunta sa isang sport goods center sa Chicago. Naglalakad-lakad lang sila at naglilibot dito hanggang sa napansin nila sa isang part ng venue ay daming tao nakapalibot. Na-curious sila kaya lumapit sila dito at may nakita sila ditong isang lalaki na nagpapana o nag-archer. Kaya pala ang daming nakapalibot dito ay paulit-ulit niya palang tinatamaan yung bullseye o yung target nung pinapana niya. Makalipas ang ilang segundong panonood dito, yung isang kaibigan ni Suzanne ay kinalabit siya at sinabi sa kanya na parang kamukhang kamukha nung tito niya